Magandang araw sa inyong lahat mga kapederal. Nandito na naman tayo sa ating episode para pag-usapan ang mga isyong kinakaharap ng maralitang tagalunsod. At syempre pa, ang ating kasama, kapederal, si Sir Wendell Tamayo, ang tumatayong head ng National Technical Working Group ng CONCOM, at ang ating kapederal, si Sir Ding Generoso, ang tumatayong spokesperson ng CONCOM. Nandito tayo ngayon para pag-usapan ang mga kinakaharap na issue ng maralitang sektor. Unahin muna natin pag-usapan yung may kaugnayan sa mga presyo ng bilihin. Kasi ito yung mga pangunahing tumatama ngayon sa sektor ng maralita. Sa pag-susurvey natin sa pamilihang bayan, lumilitaw na simula nang nagkaroon ng pandemic at itong mga sunod-sunod na bagyo, kalamidad at pagbaha, ay talaga namang naging doble ang presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na yung mga gulay at saka yung karning baboy. Ngayon, mahigit ng 400 ang isang kilo ng karning baboy. At hindi na tayo makabili-bili, partikular yung mga maralita. Una muna ay pagbati at saka yung inyong mga naisabihin. Unahin natin si Sir Wendell habang ako ay umiinom ng kape, ng kapederal. Ay, magandang araw, kapederal na Noel. Siyempre, si paring Noel, si kapederal na Noel, ang Pangulo ng National Urban Poor Sectoral Council. Ano? At talagang alam namin na kabisadong-kabisado mo ang sitwasyon at ang mga issue ng ating mga kababayan. So, stay tuned lang po kayo at pag-usapan natin ano nga ba ang nangyayari ngayon dito sa presyo ng mga bilihin natin at talagang hirap na hirap. Yun ang dating mahirap, lalo pang pinapahirapan ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Yan, Sir Ding? araw, kasamang kapederal Noel. Nakita ko yung iyong mug eh. Mukhang bagay na bagay inuman ng kape yan Magandang araw po mga kapederal at narito na naman tayo sa ating usapang maralita sa usapang federal. At pag-uusapan natin ito nga sinasabi mo kapederal Noel na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Mukhang hindi na kayang sumabay ng sweldo ng mga manggagawa lalo dito sa Metro Manila, no? So ano ba yung lalong pinapaliit ang sweldong ng mga maralita? Oo, mukhang sabi nga ni paring Wendell yung mga mahirap ay lalong naghihirap at nadadagdagan ang bilang nila, ano? Yan. So ano bang suliranin nitong bakit ba lagi na lang problema natin yan ano? Hindi nawawalang problema yan sa atin yung pagtaas ng presyo. Bumagyo talagang itong pagtaas ng presyo ay grabe ang epekto. Oo. Correct kasi lahat ng mga kapederal, ang gulay, ang manok, alam mo ako, ang trabaho ko dito sa bahay, pagka ako ay nandito talagang alaman ako ng palengke Sabi nga nila ako doon pinakabarat sa palengke ng Malolos So talagang halos danong araw-araw akong nasa palengke kasi ako nang bumibili ng pagkain. But at the same time, 'di ba, yung ating negosyo nung nagpandemya, yung pagtitinapa. Talagang kita ko kung paanong tinamaan ang mga food. Kaya yan nagpapakita ng mas mabigat nating problema na napaka-food insecure ng ating bansa. Ibig sabihin, konting problema, wala na namang pagkain. Tapos tatamaan pa ng pandemya, hirap sa logistics, tinamaan pa ng bagyo. Meron pang swine flu, yung tumama rin sa atin na sakit ng baboy. So talagang parang dinidilubyo at meron ka nang pandemya, meron ka pang problema sa pagkain. At yan ang nagdadrive sa presyo. Kaya nga sabi nung mga tindera sa palengke, nung uli ko silang kausap, talagang yung dati, kung bumili 1 kilong baboy, ngayon 1/4 na lang dahil nga sa taas ng presyo.
Di ba? At yung dati na sinasabi, wag na magbaboy, kumain na lang ng gulay, ang masaklap, pati ang gulay napakamahal. So therefore, ano lang kakainin ng tao, babagsak na lang sa itlog. Eh yung itlog tumaas ng piso eh. Yung dati kong binibili na 7 isang piraso, eh ngayon eh 8 na. So ibig 8 sabihin oo, kaya at ito nasa probinsya pa ako, nandito ako sa Malolos, lalo diyan sa Maynila. At lalo doon sa mga pangunahing lungsod kasi yung pagtaas ng presyo talagang napakabigat at yung dati mong pinamimili ay halos 3/4 o kalahati ang nawala doon sa kaya mong bilhin dati sa halagang 500 piso, ngayon eh malaki ang kawalan. Masaklap nga yan dahil tayo we are supposed to be an agricultural country, di ba? Napakalawak ng ating mga lupain na tinataniman ng mga magsasaka. Pero hanggang ngayon ay nananatiling kulang ang supply natin ng pagkain. At yan ang yan ang palagay ko, paring Wendell, bungad din yan ng unitary system eh. Kaya yung agrikultura natin ay hindi na de-develop, di ba? Kasi yes. Masyadong sentralisado yung mga programa, polisiya at pondo dito sa gobyerno sa Maynila. Saan ka naman nakakita ng isang bansa na agricultural, Ang Department of Agriculture natin ay naandito ang opisina sa Elliptical Circle sa Quezon City. Di ba? wala naman kahit sa National Capital Region. O gulayan dito sa Quezon City. Pero nandito ang opisina mo ng National Department of Agriculture at masyadong sentralisado yung ating approach doon sa agrikultura. Kaya yung mga lalawigan, yung mga magsasaka, hindi ba nung kausap nga natin Wendell, yung mga magsasaka dito sa Nueva Ecija, ay yung hinaing nila na talagang halos hindi nakakarating sa kanila yung programa ng Department of Agriculture. Hirap na hirap silang kumuha ng yun lang halimbawa yung seedlings. Isipin mo ang seedlings nanggagaling sa Bureau of Plant Industry. Dito ang opisina niya, kung hindi ako nagkakamali, nandiyan sa San Andres sa Maynila. Bakit ba nandiyan ang opisina ng Bureau of Plant Industry? Meron silang diyan ang gagaling ang seedlings. No? Bakit kaya hindi kada region ay meron kang Bureau of Plant Industry na ang pera ay nandoon na sa region at sila na nagko-cultivate ng kanilang sariling seedlings, hindi ba? Bakit hindi kaya ganun yung sistema natin? Totoo yan kasi nga talagang bane of our existence sa English yung talagang pahirap, pasakit yung ating unitary system na pati itong ating agriculture kaya hindi masigurado yung food security natin, yung siguradong may kakainin tayo sa presyo pare kasi meron ka naman mabibili. Apakamahal lang. Di ba? Katulad ngayon, may lumabas na survey na dun sa SWS, I was reading last night. 49% ang 54% ang nag-rate sa sarili nila this last November or October na sila ay mahirap. Yan yung naging epekto ng pandemya. Tapos pagpasok ng taon, pagpasok ng December, yung presyo ng binibili ko dating manok pare na 120, naging 200. 100 na. Di isipin mo, sino di lalo pa lumaki yung makakaramdam na dati nakakakain ng manok. Ngayon hindi na makakain ng manok, itlog na lang. Di ba? So yan ay talagang problema sa isang unitary system na hindi kagad makaakto. Kasi ang magdidesisyon pa dyan sa mga issue na yan, itong national government. Mayroon nga tayo naririnig dati pare dun sa isa nating kakilala na yung tatlong ahensya na yan na nandiyan sa circle, tawag niya dyan tatlong itlog sa bilog. Di ba? Yung tatlong may concern sa agriculture, sa agrarian reform, tsaka sa environment and natural resource. Nandiyan dyan sa Quezon City Circle yung tatlo
Kaya kung tawagin niya yun, tatlong itlog sa bilog. Nandiyan dyan lahat ng desisyon. Yun nga kwento sa atin pare nung taga Nueva Ecija nga, yung kamatis. Ano sabi? Ang kanilang punla nanggagaling ng Pangasinan. So, ibig sabihin, yung inputs to production ay talagang hiwa-hiwalay at most likely kaya nandoon sa Pangasinan dahil nandoon yung magagandang punla, magagandang seeds. Di syempre, meron na namang matalinong nag-design na nandoon sa Pangasinan lahat manggagaling yan. Pupunta pa ng Nueva Ecija. That contributes to the cost of food. At ang matindi pa nga dyan, dahil nga tinamaan ng pandemya, daming nalugi. Yun yung hinaing ng mga magsasaka. Ang daming nalugi sa kanila nitong pandemya na to. At ngayon, marami hindi nagtanim o yung mga tinanim nila ay nasira, kaya walang supply. So, ano na naman ang solusyon na naririnig natin doon sa mga tatalino sa Senado? Mag-import daw. Di ba? So, again, ito na naman, one size fits all, wala kang aasahang matino na lalabas dyan sa unitary system na yan. At ang dulo niyan, ang lalabas lang dyan, pahirap sa ating mga mamamayan. Samantalang kung ang nag-aayos ng food security, dahil yan ay importanteng aspeto dun sa riyon, doon sa mga probinsya, kasi nandiyan naman yung mga alang control ang mga mayors, walang control ang provincial government sa kanilang sa mga presyo na yan. Lahat yan sineset ng DTI. So one size, one price all over the country, samantalang iba-iba yung presyo ng sweldo, iba-iba yung level ng sweldo ng mga manggagawa at ng mga kita dahil sa bawat rehiyon. So right now, ang nagiging dulo niyan ay yung hindi itinatamaan na ang pagkain ng ating mamamayan. Di ba kayo naawa dyan? Baka tumaas na naman. Tingin ko, we have to look because hunger is a major issue during the pandemic dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Talagang matindi na naman ho ang tama niyan sa sikmura ng mamamayang matagal nang pinahihirapan ng sistemang ito. Alam nyo, Kapederal Wendell, Kapederal Ding, yung minimum wage rate ng mga manggagawa dito sa National Capital Region at karatig na probinsya, kung tutuusin, parang katumbas na lang ng 1 kilong baboy ngayon, karning baboy ngayon. No? Wala ka nang kasamang bigas. Kasi ang bigas ay nag-average ng 40 pesos per kilo, tapos yung karning baboy ay 400 mahigit ang kilo. So, kung may pamilya kang bumubuo ng 6 na katao ay talagang hindi mabubuhay sa sweldo niya sa loob ng 1 araw. Bukod pa ang iba't ibang mga gastusin binabayaran sa araw-araw na pangangailangan ng isang pamilya. Kaya talagang napakahirap ng sitwasyon ngayon ng mga maralitang tagalunsod at kahit na yung mga regular na manggagawa na may permihang trabaho at sumusweldo naman ay hirap na hirap. Kaya sa palagay ko ay kailangan talaga ng pagbabago at ang isa sa pinaka-the best na maging pagkakaisahan ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng maralitang tagalunsod, ay ang pagpursiging may kampanya at isulong talaga itong bayanihan federalismo at ang kaakibat nitong bayanihan federal constitution. Siguro mga magandang bigyan natin ng konting hugis kung paano natin titingnan na makakatugon itong sistemang federalismo dito sa usaping pangangailangan ng agricultural production natin at mga pagkakaroon ng industriya. Ano ang masasabi ninyo dyan mga kapederal sa bayanihan federalismo? Ano ang posible nating maging sistema o panukala para magkaroon ng konkretong solusyon ang pangangailangan sa pagkain at industriya o mga local enterprises sa iba't ibang lugar, probinsya at rehiyon? Oo, yan yung ang agriculture kasi Ka-Federal Noel ay kabilang dun sa tinatawag natin dito sa Bayanihan Constitution na shared powers. No, yan ay parehong may katungkulan ang federal o national government at ang regional government. Pero mas malaki
ang katungkulan at kapangyarihan ng regional government pagdating sa development ng ating agriculture. Kasi nga, dun sa panukala natin na sistema na federal, ay yung pondo ng agrikultura para sa rehiyon, yan ay hindi nahahawakan ng national o federal government eh. Yan ay mapupunta na dun sa regional government. Kaya yung mga rehiyon natin at mga lalawigan ay makakapag-focus sila ng ano bang gusto nilang ma-develop na sangay ng agrikultura. Kasi siyempre ang agrikultura naman may mga subsector pa yan, hindi ba? May sektor ng nagtatanim ng mais at palay, yung grains. Tapos meron yung mga vegetables, tapos andyan yung poultry at saka yung hog raising. Iba pa yung kasama pa din dyan, cattle, hindi ba? So, matitingnan ngayon nila, yung mga crops. Yun, mapaplano nila ng mabuti kung paano i-develop yung agrikultura dun sa kanilang rehiyon, sa bawat lalawigan. Kesa yung ngayon na, again, yung lagi nating sinasabi na one size fits all ang ginagawa ng national government, na maaring may ginagawang programa o proyekto na pinapairal sa lahat pero sa ibang lalawigan naman ay hindi applicable dahil iba yung kanilang iba yung geography, iba yung mga pwedeng itanim sa mga lugar na yon. Ang isang ang tinatanong ko lagi bakit ba sa Cordillera ay merong full complement ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources? Prioridad ba sa Cordillera yung fisheries and aquatic resources? Dapat siguro doon yung budget nung BIFAR doon ay kung inilipat mo doon sa development ng ng vegetable production sa Cordillera, hindi ba? Pinalawak mo pa 'yon kasi hindi na nila priority doon yung fisheries dahil wala naman dagat sa Cordillera, maring may ilog pero limited Siguro it would be better for them, limited lang yung kanilang fisheries doon, na bumili na lang ng isda sa Dagupan o sa La Union, hindi ba? Tapos, ipapalit nila ngayon dyan, yung production nila ng gulay ay malaki para meron silang pambili ng isda. So, lalaki naman ngayon yung iyong fisheries sector dito sa Dagupan at La Union. Di ba? Parang pwede nga silang doon sa panukala nga natin na Local Enterprise Development at LIDA, Federal Noel, ay pwedeng mag-barter yung mga lalawigan at mga rehiyon kung anong ide-develop nila na industriya, agricultural products, pwede nilang i-barter doon sa ibang lalawigan na ibang agricultural products ang nililikha. Ayun. So, yun siguro ang isang dapat ay maparating natin sa mga LGUs din natin. Kasi yan na proposal natin yan ay preparasyon para doon sa federal system. Yung pag-develop ng local enterprises at local agro-industries sa ating mga lalawigan at rehiyon. Ayun, tama. Maganda 'yon. At lalo na nga pare yung yung issue natin ng inputs to production Kasi masosolve yan pag may LIDA ka, nasa kanila yung pera. Therefore, yung input sa productions nandoon na sa region. Hindi katulad ngayon. Tingnan mo kung ano nang na-experience natin dun sa Nueva Ecija. Simple ang hinihingi ng mga magsasaka na magtutumana, ang tawag doon, tumana dahil ang tawag doon. So yung magtutumana, ang gusto lang naman i-mechanize yung kanilang yung kanilang production. So ang kailangan lang daw nila ay mga yung mga gamit, pero yung magamit na na mga gamit nila sa paggugulay, yung pag-i-spray, manggagaling pa, ta-approve pa sa Maynila. Ang masaklap nun, may kwento pa nga sila. Ito na may kwento nila. Meron daw nagpapirma sa kanila doon. Nakita nila yung mga makina, dumating. Pagkatapos nilang makita yung makina doon sa Nueva Ecija, diniretso sa Pangasinan. Hindi sa kanila napunta. Di ba? So, anong experience ba natin? Ang eksperyensya natin, kaya ganyan, tumataas ang presyo ng gulay at bilihin natin kasi napaka-inefficient nung pagtulong natin sa mga magsasaka. At makikita mo nga kahit dito sa tabi ng bahay ko, yung dating natatamna ng palay, ngayon tiniwangwang may 2-3 taon na, hindi na itatanim. Tapos nilagyan ng bakod. So balita mo ang mababalitaan mo.
gagawin sigurong i-convert. Pero dating Baka- alam kong may nakatanim na palay. So, yan yung isa. Baka gagawin ng subdivision. Kasi pagka ang iyong chairman ng Committee on Agriculture and Developer ng subdivision, baka dapat mag-isip ka. Diba? Yan ba yung nagsabi na hindi mo kailangan ng lupa para magtanim? Oo. Tapos mababalitaan mo, bawal na ang only rice. Yan yan yung pahirap sa atin, yung mga ganyang klase ng sistema. Alam nyo mga kapederal, sobrang nakakalungkot dahil kung tutusin agricultural country tayo, dapat hindi tayo nag-i-import ng bigas at iba pang mga agricultural products. Pero mapapansin natin ngayon, bukod sa napakataas ng mga presyo ng bilihing agricultural products, nanggagaling pa yung iba, karamihan sa abroad. Di ba maganda kung susuportahan na lang natin yung mga local manufacturer, yung mga magtatanim na mga magsasaka, at yung pondo ay diretso nang ibibigay sa mga local government units at mga regional government para diretso na kaagad. No? Pag may pondo, tanim agad, andyan ang mga pangangailangan sa agrikultura, at pagka nagkaroon ng maramihang produksyon, siyempre ang epekto nito, siguradong bababa ang presyo ng mga agricultural product. Yun yung ano natin. Parang gano'n ang gusto natin mangyari, di ba? Yun ang disenyo ng Bayanihan Federal Constitution. Kasi nga, yung kapangyarihan, tatanggalin na natin sa national government para dyan sa mga ayuda sa production natin. At the same time, yung development ng agriculture ng region, syempre wala nang pakialam ang national government doon. Kasi nga, ang problema ngayon, hindi ka makakagawa ng lahat ng sinabi mo, kasama ka Federal na Noel, dahil kailangang aproban ng sekretary yun. Syempre, si sekretary, nakarating na ba yun sa Tumana, dyan sa may, pare, Mindoro, doon sa may mga nagtitinda ng gulay, nagagawin ng gulay doon sa Mount Halcon. O kaya itong mga alam ko na pumunta ako dyan sa Arayat, pare, merong mga magugulay na nandoon sa Arayat, yung mga wild kinukuha nila. Napuntahan na ba ng DA yun? Baka hindi alam nga ng sekretary ng DA na meron palang kinukuhang kamatis, sampalok, talong, okra, doon sa may gitna ng bundok ng Arayat. Pero dahil nga kung federal tayo, ang kapangyarihan at ang pondo hindi nadadaan sa Maynila. Kaya yung kailangan ng magsasaka nandoon sa region nila. At yung region nila ang magde-develop ng agriculture dahil yun ay kanilang primary mandate. Yung agriculture, yung agrarian reform ay matutulungan yung mga agrarian reform beneficiaries dahil hindi na doon sa tatlong itlog sa circle pupunta yun. Di ba? So, yan ay magiging mababago yung perspektibo kasi walang region. At ito'y paniniwala natin, walang region na gugustuhing magutom yung kanyang mga kariyon. At kapag mayroon tayong 18 region, o 17 kasi halos wala kang production ng agriculture sa NCR, di ba? So kung wala kang production ng agriculture sa NCR, meron kang 17 regions ngayon na magde-develop ng agriculture, may pera, at magkakasharean pa yan ng technology, parang kibbutz system sa Israel. Yung Israel nga disyerto pero exporter ng ng agriculture products. Agricultural products. 'Di ba? So, dahil ang sistema sa Israel ay binigyan ng kapangyarihan yung mga kibbutz, yan ang nakikita natin na mangyayari. Meron tayong 18 ang tawag natin agricultural engines, yung sinasabi ni Paring Ding. At kung yung 18 agricultural, yung ating engines na yan, tatakbon sabay-sabay, nakasakay ka na ba sa 18 piston na sasakyan? Diba? Sobrang bilis yan. Sobrang bilis. 8 bulb, 18 bulb. Di ba? Ito nga, yung 8 bulb nga, yung pinakamatulin, 8 bulb ba yun? Tawag doon? 8 piston. Ito, 16 na piston. Hindi ito kotse. Trend to trend. At yun, kawing tayo, sabay-sabay tayo makakatakbo. At yun ang magpapababa ng presyo.
Pero wag mo nang asahan na maibababa mo ang presyo nang hindi mo naman pahihirapan yung agriculture sector mo. Dahil ang solusyon lang dito ng mga nag-iisip sa Maynila, mag-import, yung sinasabi mo. Tama. Pababain yung presyo para mag-import and therefore papatayin uli yung agriculture na hindi nila Yung sinusuportahan. agrikultura. Kasi babagsak yung presyo. Anong kikitain ng magsasaka? Hindi ba? May Ayan. tayong conflict ng policy dyan eh. Pagka Hindi ganyan. Kasi Oo. nga, Ano yung nga yung Committee on nakaka- Agriculture. nakakainis nga dahil napakababa ng bili ng palay sa mga magsasaka pero napakamahal ng presyo ng bigas pag nasa palengke na. Pero saan ka nakakita na yung lumilikha ng pagkain ang walang halos makain? Paano nga? Kasi dahil may isa pa tayong problema sa agrikultura. Yan yung mga kartel na nagko-control. Na bibili nila ng babaratin nila yung magsasaka, tapos pag dinala nila sa merkado, yung binili sa magsasaka, ay doble na ang presyo. So ang yumayaman ay yung mga kartel. Di ba? Oo, paano ba, hindi naman hinuhuli ng gobyerno yung kartel. Palagi lang nating naririnig yan, may bodega ng kartel ng bigas sa sa Binondo. Meron na bang na-raid na kartel na bodega ng bigas o bodega ng Wala gulay? namang nahuling tao. Meron na bang nakulong sa mga kartel? Wala eh. No? Pero yung panukala natin, balikan ko lang yung panukala natin na local enterprise development, na bahagi ito nung nung Bayanihan Constitution, Paano ba natin pauunlarin yung agro-industry natin sa mga region? Meron tayong pinapanukala at ito ay marami na tayong nakausap na LGUs. Ang programa ay ang LGU, kasi merong kapangyarihan ang LGU na bilang isang korporasyon hindi lang political unit ang LGU. Using their power as a corporate entity, ay pwede silang lumikha nung tinatawag natin na Local Investment and Development Authority o LIDA. At yan ay lalagyan nila ng kapital. Saan manggagaling ang kapital? Yung meron kasi dun sa Local Government Code na 20% ng IRA ng LGU ay dapat ginagamit na Local Development Fund o LDF. Yung LDF na yan, malaki yan. Kung sa kabuuan ng 2019, kung kinwenta natin ng 680 billion ang kabuuang IRA ng lahat ng LGU sa buong bansa, yung 20% niyan ay mahigit 100 billion, hindi ba? Yes. 120 billion. Aabot na mga ganyang halaga. Yun ang LDF. Isipin mo kung kalahati na lang nun, 60 billion, ay gagamitin ng mga LGU na kapital sa LIDA, di meron tayong 60 billion na pondo. Saan gagamitin yan? Ang proposal natin dyan na Ka-Federal Noel ay lilikha ng partnership o joint venture itong LIDA ng LGU doon sa mga farmers organizations, fisher folk organizations, cooperatives, yung mga asosasyon ng vendors, di ba? Mga homeowners, para lumikha ng agro-industry, isang enterprise. In other words, kapartner, kapartner ng magsasaka ang LGU through their LIDA. Walang puhunan si magsasaka pero meron siyang lupa at meron siyang talento, meron siyang galing, meron siyang production. So may value yon doon sa enterprise. So pagka gumawa sila ng joint venture, tinayo niyan bawa doon sa Nueva Ecija, let's say dalawang asosasyon ng mga nagtatanim ng gulay, makipag-joint venture itong LGU, di meron na ngayong pera na cash capital. Yun ngayon ang gagamitin para makakuha ka ng magandang farm inputs, mabilan mo ng makinarya, ng fertilizer, ma-increase mo madoble mo yung production. Ngayon, pagka nag-ani yung magsasaka, ang bibili ay yung joint venture nila at sila na rin ang magmamarket. So, mawawala na ngayon si middleman. Sigurado nang may market. Wala na ngayon si middleman, wala na yung mga kartel. Hindi ba?
Oo. Ngayon, may sobra o hindi mabili agad, pwede kang magtayo ng factory, iproseso mo. O yung Processing imbis na plant. nabubulok yung kamatis, pwede mong ilagay sa lata, sa bote yung kamatis, na buo. O kaya gawin mong ketchup, gawin mong tomato sauce. Di ba? So, makaka-create ka pa ng employment doon sa mga region, sa mga lalawigan. Makakalikha ka ng trabaho. Tapos isipin mo yung economic chain na malilikha mo. Siyempre, kailangan mo dyan ng magdi-deliver. O baka meron ngayong isang grupo naman ng mga maliliit na truckers doon sa probinsya. May mga jeep. Nasa transport sector. Yung mga nasa transport sector naman, kapartner mo rin. Sila ngayon na maghahakot. Hindi ba? So, mabubuo mo yung isang buong economic chain Hindi lang sa loob ng isang probinsya, kundi sa loob ng isang rehiyon. Tapos, pwede mo pang dalhin hanggang sa Maynila kung gusto mong dalhin sa Maynila. Yun. Ikaw na mismo. Yun na mismong joint venture, kasama yung mga transport cooperative dun sa rehiyon, di lahat ngayon may hanap buhay na maayos. Hindi ba? Oo, at ang isang kagandahan niyan diyan sa binabanggit mong panukala, Ka-Federal Ding, lumilitaw na kapag ginawa 'yan ng ating mga magsasaka, tataas ang productivity ng ating mga magsasaka at kung sosobra man ang production ay pwede itong magkaroon ng processing plant na maglilikha ng maraming hanap buhay na makakatulong sa unemployment o underemployment ng ating mga maralitang tagalunsod sa atin ngayon. Kasi ang dami ngayon ng mga walang hanap buhay. So kung magaganap 'yan sa ilalim ng sistemang federalismo, halos lahat ng sektor matutulungan 'yan. Mula sa magsasaka, mga manggagawa, at iba pang sektor ng mga maralita, lalong-lalo na yung mga informal sector kagaya ng mga drivers at iba pa. Siguradong matutulungan ng panukalang yan sa ilalim ng ating bayanihan federalismo. Lalo na nga pag nag-federal dahil madodoble yung IRA. Oo, mas malaki ang maibibigay na pondo sa mga local government unit at sa iba pang sektor para maitayo yung mga local enterprises na yan. Yan ba Ka-Federal Ding, yan yung tinatawag nating empowerment of local industries through the participation of basic sectors and the LGUs? Empowerment through partnership. Okay. Yan ay synergy ang tinatawag natin dyan Yung bang pagka pinagsama-sama mo yung kanilang resources at yung kanilang kakayahan, ay the sum of all parts is greater than the whole. So makikita mo yung yung multiplier effect. Yung tawag natin dyan ay economic synergy. Yan. Okay. At syempre, pag maganda ang production, maganda ang ekonomiya, pwede ring itaas ang sweldo, no? Mula doon sa minimum wage ay dapat talagang living wage. Siyempre, habang lumalago yung ekonomiya, we create more. Kasi nga yung yung suliranin natin ng kahirapan, ng poverty, ang pinakamainam na solusyon diyan is to create wealth, lumikha ka ng yaman. Kasi kung hindi tayo lilikha ng yaman, ay aasa na lang tayo lagi doon sa yung CCT, 'di ba? Yung Porpis, ayuda, SAP, puro assistance, puro safety nets, puro mga tulong, ayuda, ay hindi natin masusolusyonan ang kahirapan sa pamamagitan ng ayuda. Kailangan sustainable tayo yaman ng production dito sa ating mga lalawigan, sa mga rehiyon, at yan ay hindi nangyayari at hindi mangyayari hanggat ang sistema natin ay mananatiling itong unitary natin na lagi na lang nakapokus dito sa Metro Manila. Para bang ang buong Pilipinas ay umiikot ang mundo sa Metro Manila? Diba? Ay hindi mas malaki dapat ang maging ambag sa ating ekonomiya nung lahat ng rehiyon natin, yung 18 rehiyon, hindi lang yung Metro Manila. Dapat lahat ay may partisipasyon sa ekonomiya, sa production
ng goods, whether they are agricultural goods or manufactured goods, dapat lahat yan ay merong partisipasyon ang lahat ng rehiyon. Tama yun, Okay. pare, kasi sabi nga ni yung tama yun, we have to create wealth. Pero alam natin, mayaman ng Pilipinas. Ang kailangan nga natin, hindi create dahil blines na tayo ng ating lumikha na napakaraming yaman dito sa ating bansa. Pero ang kailangan natin is to unleash the wealth. Lagi ko nga Yan. naaalala dyan na yung problema natin sa sistema natin, pare. Yung mga politiko nating trapo, mahal na mahal ang mga mahirap. Kaya ayaw nilang mawala ang mahirap. Kasi wala na silang mamahalin. Di ba? So, Yun nga eh. Yun nga, Kaya- yun nga yung napapakamot ako ng ulo kasi sa experience natin parang lumalabas na gusto talaga ng mga traditional politician na ang mga maralitang tagalunsod o mga maralitang Pilipino ay manatiling maralita para pagdating ng eleksyon ay may nabobola sila. Oo nga, kasi nga, yun yung sistema, yung patronage politics. At yun yung malaking dagok din at pahirap sa atin. Yung, sabi nga, meron daw isang Hapon na pumunta dito at sabi dun sa isang politiko, tuwan-tuwa daw siya dahil kitang-kita niya dun sa politiko na mahal yung mahirap. Kaya sabi daw nung Hapon, I salute you because you rob the people. And you rob the poor people more. Sabi daw nung Hapon eh. So, totoo di ba? Wala, meron ka ba narinig na politikong hindi sabi na mahal niya yung mga mahihirap? Di ba? Kaya sabi nung Hapon, you rob the people and you rob the poor people more. Di ba? So, so, yan kailangang baguhin at mababago yan pag magpe-federal tayo kasi isa sa mga mababasag talaga dyan sa design ng Bayanihan Constitution ay yung patronage politics kasi babaguhin natin from personality-based to party systems that are institutions. So, medyo makakapag-exact tayo ng mas matinding accountability sa mga nakaupo. At wala na nga yung mga dynasties, wala na nga yung mga palipalid pa yung mga favorite ni Paring Ding na mga paro-paro pare. Na mga Hindi ito parang bukid ha. Hindi paro-parong bukid diyan, paro-parong posisyon yan kung saan meron. Yan lang pare ang lintang lumilipad. Yeah. Ano yung sip-sip nito ng pera? Yeah. So, yan talagang kailangan natin unleash yung wealth. So, And the wealth is with us, we have to unleash it and give it to our people. Siguro yun yung aking panghuling pananalita sapagkat yung nararanasan nating kahirapan ngayon, yung mga problema na dinadala sa atin ng mataas na halaga ng bilihin natin, ay isang patunay na ang problema natin ay systemic. Hindi yan masosolve nung mga papatsi-patsi na naman na ginagawa kasi hindi naman naranasan nyo na bang bumaba ang presyo? Hindi ba ang presyo pataas ng pataas? Hindi naman natin tigil yung pagtaas at palayo ng palayo sa kamay ng mahirap yung mga pangangailangan niya para mabuhay. Kaya nga yung tubig mahal, yung pagkain mahal, ang edukasyon mahal, ang pabahay mahal, di ba? Lahat na lang may pagmamahal, ang tao na lang ang walang nagmamahal. Kaya dapat mahalin natin ang ating bansa. Yan. okay. So, Kapederal Ding. oo. Ang ating bansa, Kapederal Noel, Paring Wendell, ay ang tawag natin ay lupang hinirang. Bakit pa lupang hinirang? Kasi nga nung nagsabog ng kayamanan sa daigdig, ang Panginoon, ang dakilang lumikha, ay napakalaking yaman ang sinalo natin. Di ba? Saan man tayo bumaling, doon nga sa lote ni Paring Wendell, ano ba yung itinapon mong buto ron? Pare, Guyabano. Guyabano. Abay, nung nandun ako hindi naman hinukay, tumubo na yung guyabano. Malaki na ngayon, parang mga 1 foot na ang taas ng halaman. 3 araw na lang, mamumunga na. Ang tapon ka lang ng buto ay tutubo na. Hindi ba? Hindi mo na kailangan maghukay. Ganyan kayaman ang ating lupa. Ganyan kataba ang ating mga lupain.
Pero isang katotohanan din na marami ang mahirap at ang pinakamaraming bilang ng mahirap natin na kapatid na Noel ay nasa mga lalawigan eh. Ang poverty incidence, sabi ay for every 10 sa bawat 10 mahirap na Pilipino, 7 ang nasa mga lalawigan, nasa rural areas. Ang poverty incidence sa mga magsasaka ay 35 to 40%. Sa mga mangingisda ay ganun din. Bakit mahirap yung mga naglilikha ng pagkain samantalang pumunta ka sa ibang bansa ay sila ang mayayaman? Sa Taiwan, ang yayaman ng mga magsasaka. Sa Amerika, ang yaman ng magsasaka. Sa Malaysia, mayaman. Sa Vietnam, mayaman ng mga magsasaka. Bakit sa atin ay pinakamahirap ang mga magsasaka? So yan ay isang malaking palaisipan sa atin. At yan nga ay bunga ng maling sistema natin. At kung maayos lang natin ang ating sistema, darating ang araw, ang ating mga kapatid sa mga kanayunan, lalo ang magsasaka at mangingisda, ang mga tindera sa palengke, sila ay giginhawa rin ang buhay at sila ay yayaman din. Yan. Okay. Maraming salamat sa mga input, sa mga naibahagi natin sa ating mga nanonood, nakikinig ng mga kapederal. At sana ang mga binigay na mga impormasyon ng ating Kapederal Wendell at Kapederal Ding ay at ito ang magsilbing sindi sa isang sulo para isulong natin, ipagpatuloy natin ang pagpapaliwanag sa sambayan ng Pilipino nang higit nilang maintindihan ang bayanihan federalismo. So mga kapederal, muli na naman nating tinatapos ang isang episode sa usapang federal sa topic na maralita ng tagalunsod, kung paano natin babaguhin ang kanilang sitwasyon sa buhay at sa darating na mga pag-uusap natin sa usapang federal ay tatalakayin naman natin ang iba't ibang mga social, economic rights sa ilalim ng Bill of Rights sa panukalang Bayanihan Federal Constitution. Maraming salamat sa lahat ng mga nanonood at nakikinig at hinihiling po namin ang inyong pagsuporta sa pamamagitan ng pag-share, pag-like at pag-comment sa ating mga pinapalabas na video ng katulad ng segment na ito sa usapang federal. Maraming salamat at magkape-deral muna tayo.